Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Dito na naman po sa inyo Lola Esther, si Granny Esther po ninyo. Medyo matagal-tagal na naman po tayong di nagkita, kaya here I am again, pang ipakita sa inyo muli ang isa sa mga pinuntahan namin na lugar sa Pasay, sa MOA, ang Shell Residence, kung saan kami ay nag-staycation ng 1 night and 2 days dahil para ma-rest kasi pupunta rin kami ng MOA. Kaya nga nais kong i-share sa inyo ang video na ito upang kung sakaling gusto nyo rin pumunta ng Pasay, kung mag-staycation kayo galing kayo sa abroad o sa province and you want to stay in Manila near MOA, gusto nyo mamasyal sa MOA, maglamyerda, kung ano man ang nais po nyo. Ang Shell Residence is one of the unit or one of the tower that I can recommend to you kasi kahit na medyo pricey siya, okay lang siya. Sa mamaya dito sa description bibigay ko sa inyo, no. Ito na, papunta na kami. Ito ang Shell Residence, yan. Ganda siya, maraming mga unit. You can check the Google, you can check the website. Makikita nyo maganda ang lugar na ito. Ito yung sa gabi, medyo okay naman siya, magandang tignan. Yan, nakita naman natin kung paano ang pagkaano niya. Ito na sa araw ito, magandang tignan, maliwalas. Ito yung kanilang sample of mga room nila, malaki, medyo maganda talagang. Ito yung kusina. Hindi ko nakunan yung sala kasi medyo nag-busy na ako, nawala na sa isip ko. Ito, nandito ko sa labas, nag-exercise ako ng umaga dito at nag-selfie na rin at tinignan yung kabuuan ng lugar ng mga tower na ito, ng residential mga units. Pwede kayo dito umupa so kaya stay lang ng mga 1 week o whatever kung nais po ninyo. Maganda. Ito ako, yan. Selfie na. Diba? Selfie na. Here I am. Tingnan nyo. Going home. Nasaan na kami? Dito pala kami. I'm going home na, going home. Awit na kami, going home. Going down. Palabas na kami niyan, pauwi na kami niyan. Hindi ko na ipakita kasi dahil medyo na-excite si Lola. Ayan, si Granny nyo. Kaya nung pauwi na lang kami, kaya ako na kinuna ng video. Palabas na kami niyan, nasa Tower D kami. Pero maganda yung diba, yung place. Very cozy. At talagang napapawaw ka. Kaya doon sa mga display nila, ayan, nakikita nyo. Hindi ko alam yung mga arts lang na nakakaalam ng mga bagay-bagay na yan. Ayan, alakad na kami. Makikita nyo. Pumunta kayo dito, bisita, mag-check-in kayo. You can see how cozy the place is. Maaliwalas, maganda. At papainggan nyo kayo talagang uwi na kami. Yeah. Ayan, palabas na kami. Uwi na kami niyan. Pakita ko yung yung lugar na pinanggalingan namin, Tower D. Sa Tower D kami nanggaling. Yan. Dito po kami palabas na kami. Malapit kami sa MOA. Malakad naman. Ito yung along the na yan, yung Pasay Road na yan. Malapit na kami sa MOA niya. Punta na kami sa aming car, sa mistakyan namin. Imagine ang parking fee ng car, ng kotse is 1,000 per night ata yun. Bagamat pricey, so okay lang. So at least meron kang parking space, saka medyo safe naman, medyo okay lang.
Yan, papunta na kami. Ito, ilalagay na natin aming gamit. At ano na. Pauwi na kami. One day. Nag-overnight kami kasi galing kami sa Qatar. Hindi ko kakayanin kasi stay matagal doon. Medyo sakit kasi lola niya, si Johnny niya, kaya here I am. Nag-overnight kami dito sa San Pedro, Samoa. Ngayon pauwi na kami, medyo mamasyal. Yan, bago kami uwi, nag-promise yung mga anak ko, yung mami nila, sa mga apo ko na dadaan muna sila sa MOA, sa mag-ice skating sila. So here we are, going to Mall of Asia. Kaparating na, hinahanap na lang namin yung daan patungo sa malapit sa ice skating rink nila. Yan. Okay naman, pupunta kayo dito. Ito yung mga isa sa mga commercial logo, commercial ano ng SM, ice skating, sabi, experience and tips. May ilagang kung hindi ka marunong mag-skating, matututo ka for fun. If you don't want to maging talagang mga experience ano, ito yung kanilang mga rates. Ito na yung mga apo ko, makasama namin sa bahay, nakaano na sila, kasuot na sila ng boots, ready na, ayan na sila, ready na. Isang apo ko ayun, yung nakaitim na short na with long sleeve at stripe, kasama niya rin doon sa bear yung isang apo, yung apo kong bunso. Imagine, kita nyo yung mga tao dito, nag-skating sila kahit palakad-lakad. Ito yung apo ko, palakad-lakad for fun, kasi parang patingin ko kahit hindi kasi lola na granny na ako, medyo matanda na, kahit tinitingnan ko sila, nakikita ko pa rin yung saya doon sa mga mukha nila. Ito yung apo ko, naka white skirt, yung apo ko na yellow ano, ayan sila. Apo kong ano, hagit na. At marunong na siya. In just mga ilang minuto lang yata, yung 30 minutes, natuto na siyang yung apo kong yan. Natuto na siyang lumakad sa ice nang without holding any bear. Diba? Marunong na siya mag-balance. Buti pa ang mga kabataan, medyo marunong pa mag-balanse. Ang lola nyo kasi, hindi wala ng coordination ng mga mata kasi isa operada na ako ng dalawang mata ko, isang glaucoma, isang catarata. Ayan. Enjoy na lang sa katitingin na pag masaya sila, masaya na rin ako. At kitingnan nyo na yung mga itong place na to kasi hindi lang yung mga dinadayo ito ng mga gusto lang skating for fun. Meron din taga dito nagpa-practice sila. Dito sila tinuturuan para doon sa kanilang pagtuto ng skating, ice skating. Yung iba rito lumalaban. Tsaka imagine, di ba, makikita nyo naman, ang Pilipinas ay walang yellow, walang snow, but Philippines is one of the best champion pa nga sa ice skating. Di ba? Yan nga ang kabilib sa mga Pilipino. Kumbaga sa we are adjustable, we can do anything. Konting ano lang, nakaka-adjust tayo. Yan ang magaling sa mga Pilipino, di ba? Kaya ayan, tingnan nyo mga kabataan, mga tao, may lakad-lakad, nag-i-enjoy. Sabi ng isang apo ko, marunong na daw siya. Tuwan-tuwa sila. Yung bunso ko nga apo, ayaw nang umalis. Pero kasi mayroong oras kasi yan, 2 hours ata. Tapos lilinisin yan. Meron truck na parang doon sa magpa-flat uli para umayos yung skating rink ngayon sa kanila dyan. Watch nyo na lang, tingnan nyo na lang kung paano talaga sila nag-i-enjoy ng kanilang mga pag-ice
skating. Yung iba, pag hindi ka kasi marunong para hawak ka dun sa bear, yung kulay blue na yun, doon para yun parang pinakabalansin mo na hindi ka matutumba kasi nakahawak ka doon. Yun parang guide mo habang hindi ka pa natututo. Iba naman magagaling na talaga. Believe nga ako, kagaling nila yung iba. Siguro dahil lagi silang nasasana, kami taga Sambales, medyo malayo. Wala naman ice skating rink dito sa bandang SM Central sa Olongapo. So, kailangan dayuhin mo talaga itong Mall of Asia para makapa-experience ka ng pag-ice skating. Nung ako kabataan ko, roller skating naman ako. Medyo hindi pa uso ngayon. Bagawat siguro, pero hindi pa ganun kauso noon, yung kabataan ko. Naglalaro kami doon pa sa may Alimol, doon sa Cubao. Doon kami nag-ano nun. Roon naman roller skating naman. Pagaling ko sa trabaho, galing ko sa kasi minsan panggabi ako, kaya bago pasok sa trabaho. Yun, doon kami nag-enjoy. Kasi siguro na ng mga apo ko na parang gusto rin nilang laro-laro niya. At yung bunso ko nga apo ayaw na. Ayan, naka-yellow tapos blue na hawak niya. Ayan. Hindi yung hindi ito, yung dumaan. Ayan. Talagang makikita nyo kahit medyo nagbabanggaan pero marunong pa rin silang marunong pa silang mag-adjust na hindi sila magbabanggaan. Magagaling sila matuto yung mga apo ko, yung dalawang babaeng apo ko. Tuto na sila na kahit walang hawak na bear, they're still enjoying, so much fun. Yung iba naman talagang kinakaroon. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, nililinis na para sa next session. Oo nga naman kasi pag hindi nalinis, di bako-bako na. Yan, hindi na pinapantay nila, nila, parang in-spray nila na ako, anong chemical, yung water, something, hindi ko alam. Ito yung Genki sushi na sinasabi ko sa inyo na kinainan namin nung paggaling namin sa Mall of Asia sa skating rink kasi request ng bunso kung apo, diyan kami kumain. At talaga paborito kasi namin itong place na to, yung mga Japanese food nila, mga sushi nila, yung kanilang mga mami, chicken, hindi pa rin syempre nawawala yung kanin. Nasusi ko yan. Salamat at see you on my next video. Okay.